siyempre. At sa lahat ng mga dumalo ngayong hapon, babasahin ko lang po ano nga ba itong sama-sara natin. Ano ho? Isang bagong putahe, sabi ng iba. No? Pero para ho sa amin, sa grupo na tumatayong Convenor, ng grupong ito po ay isang panimulang hakbang para itulak, tiyakin, siguruhin ang panalo ni Inday Sara Duterte dito po sa Pasay. Kaya po natin simulan dito pong sama-sara na ito. Kung nakakuha ng 82,000 na boto si Digong noong 2016 sa Pasay, titriplehin, gagawin natin ilang ulit na malaki ang bilang na yan para tiyakin ang panalo ni VP Sara dito sa ating lungsod. Kaya ba natin gawin yun? Kaya, okay. So, siyempre, lahat ng kaya, may mga eksaktong dapat gawin para mangyari yan. Hindi pwedeng sigawan lang tayo dito. Hindi pwedeng pormahan lang. Trabaho po ito. Diba? Siyempre, yung mga layunin natin sa buhay, sa barangay, sa lipunan, mangyayari yan pag ang mga tao gumagalaw. Lahat po na nangyayari sa mundo, sa iba't ibang bayan, malaki ang papel ng taong bayan. Ano ho? Pag hindi kumikibo ang taong bayan, hindi kumikilos, siyempre nagpapatuloy yung kalokohan, nagpapatuloy ang hindi magandang mga gawain. Ang pagbabago sa lipunan ay bumibilis, bumabagal, depende kung paano kumikilos ang mga tao. Kung nagpapabaya ang mga tao, babagal. Pag tumatahimik, pag lumalaro, tumatagal. Diba yung pagbabago? Pero ganoon pa man, magbabago at magbabago dahil ang universal na katotohanan sa mundo ay yung pagbabago lang. Walang makakapigil dyan. Dahil yung bakal nga, nagbabago. Di ba? So magbabago po ito. Kinakailangan lang natin, simulan natin. Dito po sa Pasay, gagawin po natin na maging sentrong kilusan ng Inday Sara Duterte sa Pasay ang sama-sara tayo. Ano po? Una po yan, gagawin natin na isang sentrong organisasyon, sentrong kilusan na magpapanalo kaya VP Sara, ito pong sama-sara tayo. Okay po ba yun? Okay! Pangalawa, siyempre ang sama-sara po ay mangunguna sa mga malalakihang maliliit at malalakihang pagkilos sa lungsod ng Pasay. Sisimulan natin sa maliliit hanggang mapalaki. Ano po? Abangan po natin yung mga paplanuhin, mga aktibidad mula po ngayon yan hanggang sa 2028. Pangatlo, siyempre, yung pag-uorganisa. Palalawakin dapat natin itong sama-sara mula sa barangay. Magtatayo tayo ng mga balangay o chapter ng sama-sara tayo. At siyempre, simutin natin yung lahat ng mga prinsipyadong tao sa ating mga barangay at mga kalye. Tahimik lang yan. Hindi kumikibo, hindi masyado nagpapartisipa. Pero naniniwala at nag-iisip sa matino at mahusay pamamahala sa gobyerno. Kaya lahat po tayo may tungkulin na organisahin sila, tipunin, pukawin natin sila na sumama sa sama-sara tayo. Dahil dito natin sisimulan ang unti-unti at malawakan, libo-libo, laksa-laksang pag-organisa dito sa Pasay. So, yun po yung isang malaking hamon sa atin. Ano po? Sa barangay level, itatayo ang mga balangay o chapter at magtatalaga tayo ng mga zone leader sa bawat zona at siyempre paumunahan niya ng ating mga convenor. At malapit na hinaharap, 3 buwan, 4 na buwan mula ngayon, ito po ay soft launching lang mga kapatid. Kaya 3 buwan, 4 na buwan mula ngayon ay lulunsad natin ang launching talaga ng sama-sara tayo. At inaasahan natin dyan, nakasama na natin ang ating pambato, ang pambato ng bayan, ang pambato ni Digong Duterte, ang kanyang anak, na pag-asa ng ating bayan para mapaayos, may ayos muli. Dahil nagkakagulo sa lahat ng larangan, sa lahat ng
opisina ng gobyerno. Hindi mo na malaman sino ang pagkakatiwalaan mo. Ano po? So napakahalaga ng ating gawain ito para sa pagsusulong ng pagpapanalo ni Inday Sara Duterte sa 2020. Pwede po ba yun? Okay, ito pong ating Inday Sara, sama-sara tayo ay umpisahan na po natin mamayang gabi. Bukas, sunod na araw-araw dapat 2028 ang ating nasa isip. Hindi natin pwedeng pabayaan, hindi natin pwedeng pagsawalang kibo yung nangyayari sa bayan natin. Ano po? Nasa balikat po natin, nasa mga kamay natin kung paano ang gusto nating klase ng gobyerno. Alam naman natin na matinong gobyerno. So kailangan lang po natin magsama-sama, mag-organisa at kumilos po tayo para din po sa ating lungsod ng Pasay at sa ating bayang Pilipinas. Yun lang po at magandang hapon sa inyo lahat. Medyo hindi ako sanay na may binabasa. Magandang hapon po sa lahat, sa mga nakarating, sa mga dumating dito, sa mga vloggers, sa hinahangaan kong media na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, SMNI. Thank you po. Sa mga kaibigan natin, sa mga seniors, sa mga dating mga oposisyon na may prinsipyo at paninindigan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kagawad na dumating na may mga prinsipyo, paninindigan, thank you po. Maraming salamat sa inyo. Sa mga LGBT, thank you din po. Sa mga team maganda, kahit po sa team pangit, thank you din po sa inyo. Mamaya po meron tayong pagkanta. Isa po sa celebration natin ngayon yung birthday ni Tatay Digong. 81 na po siya. Mamaya po sabay-sabay po sana tayong kumanta para sa kanyang kaarawan. Hindi man niya tayo nakikita, pero nakikita ng Diyos yung ginagawa natin sa kanya, na ang Diyos alam kong humahanga sa dating presidente dahil napakahusay po niya. Babasahin ko lang po yung press release natin o namin. Pagbasa ng pahayag. Mariing ipinahayag ng aming hanay ang aming paninindigan sa mga mahalagang isyong kinaharap ng bansa sa kasalukuyan. Una, kami ay naninindigan ng no to impeachment. No to impeachment. Bilang panawagan para sa pagkakaisa at katatagan ng pamahalaan sa gitna ng hamon ng kinaharap ng ating bansa. Naniniwala kami na ang mga prosesong ito ay dapat gamitin ng lubos na may pag-iingat at hindi bilang kasangkapan ng politika. Ikalawa, aming isinusulong ang pagkapanalo ng ISD sa 2028 bilang bahagi ng mas malawakang layunin na makakapagtatag ng isang pamumunong may tapang at malasakit at tunay na serbisyo sa mamamayan. Kasabay nito, aming kinukondena ang pinakamalalang uri ng korupsyon sa gobyerno ngayon. Kapwa sa pambansang nasyonal at lokal na antas. At patuloy na pag-iran ng katiwalaan ay isang malaking balakid sa pag-unlad ng ating bansa at sa kapakanan ng bawat Pilipino. Partikular namin tinutukan ang mga issue may kaugnayan sa Ghost Flood Control Project na hindi epektibo o nagiging sanhi pa ng mas malalang pagbaha. Buhay na nawala at nasa panahon ngayon wala pa ding nananagot na may sana. Alam niyo po sila paglilihis. Wala pa po nananagot. Sabi po ng ating presidente, bago daw po magpasko may makukulong. Kapay ngayon ipapako na uli si Kristo, may penitensya na uli, wala pa rin nakukulong. Darating na ho yung sinasabi ng Pasko,
isisilang na uli si Kristo, wala pa rin yung nakukulong. Talaga ho nabudol tayo. Mga umano'y ghost project sa DPWH na nagdudulot ng pag-aksaya ng pondo ng bayan. At ang kontrobersyal na maleta issue na sumasalamin sa kakulangan ng transparency at pananagutan. Dagdag pa rito, aming kinikilala ang epekto ng giyera sa mamamayan. Lalo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at pagkalahatang paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. Sa huli, nananawagan kami para sa tunay na good governance. At dito namin nakikita sa susunod na ating Presidente, Inday Sara Duterte. Isang pamahalaang may pananagutan bukod sa publiko at inuuna ang kapakanan ng mamamayan higit sa pagsariling interes. Panahon na upang manindigan, magkaisa at isulong ang isang gobyernong tapat, mahusay at makatao. Tayo pong tumayo, magsama-sama tayo. Magsama-sama tayo. Sama-sama tayo! Maraming salamat po muli.